Okay, good morning class. Good afternoon or good evening, whatever the time it is na pinapakinggan nyo ang ating lesson for chapter 2, which is the sociological perspective of the self. So we are finished with chapter 1, which is the philosophical perspective of the self, na kung saan pinag-usapan natin kung ano at saan nanggaling ang self natin. Okay, so ano naman ang pag-uusapan natin about sociological? So, from the word itself, sociological or socio means social or pakikisalamuha sa ibang tao. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, sociology. It is the systematic study of society, social relationships, social interactions, groups or social groups, institutions, and patterns of behavior. So, ang sinasabi diyan, hindi kasi natin nade-develop yung sarili natin kapag mag-isa lang tayo. Sabi nga nila, no man is an island. Natututunan natin kung sino tayo partly kapag ka nakikipagrelasyon tayo or meron tayong interaction sa ibang tao. So, meron tayong core concepts. Una, meron tayong tinatawag na society or a group of people na kung saan nag-share tayo ng social environment, ng culture, and institutions. Another, meron din tayong social interaction na kung saan nakikipag-communicate tayo and nagre-reply or nagre-respond tayo. Yung social institutions naman, organized systems kagaya ng family, economy, government, friends, religion, and so on. Yung culture naman, yung kanino tayo nag-share ng mga paniniwala natin, yung mga tradisyon, yung mga practices, yung mga values na meron tayo, and so on. Social structure, ito yung organized patterns of relationships and roles sa ating society. So, tayo daw ay nasa modern society na, or we are the product of modern society and we are socially constructed. Ibig sabihin, tayo ay nagawa. So, tayo daw ay nagawa para mas maka-influence or maka-influensya sa society kung saan tayo nabibilang. Kung paano natin nakikita at naiintindihan ang mga sarili natin ay dahil naiimpluwensyahan tayo ng mga tao at ng community sa paligid natin. Hindi tayo ipinanganak na alam na natin kung sino tayo. Kapag lumalaki tayo, natututo tayo galing sa ating pamilya, sa mga kaibigan, sa community, sa school, and so on. Yung mga words, yung mga actions, expectations, kung paano tayo tratuhin ay nakaka-impluwensya kung paano natin makikita ang mga sarili natin. And ang society, teka lang, parang di ko nalipat yung slide. Ayan. And ang society, it provides us with values. So, ang values, ito yung mga ideas kung saan importante siya. Hindi lang importante, desirable, and also good. For example, nirespeto natin yung mga matatanda kasi importante yun sa kultura natin, sa values natin bilang Pilipino. Another is yung norms. Norms is rules siya na kung saan ine-expect tayo ng society kung paano tayo gumalaw or kumilos. Parang, kagaya ng example kanina na kailangan natin magrespeto sa mga mas nakakatanda sa atin by saying po or opo and also pagmamano. Yan. Yun yung norms, yun yung normal. Pag nagrespeto ka, you show respect, magmamano ka or you will say po at opo. Norms kasi yun yung normal. Next is belief. Belief is ideas na tinatanggap natin as totoo or meaningful para sa atin. For example, naniniwala tayo na kapag nakatapos tayo ng pag-aaral, mas komportable ang magiging buhay natin or mas magiging okay ang future natin.
Another, naniniwala tayo na kapag sumusunod tayo sa batas, mas magiging maayos din yung buhay natin. Roles, expected behaviors and responsibilities associated with a person's position or status in society. Roles is ano ang ginagampanan mo sa community. For example, ikaw, ang ginagampanan mo is isa kang estudyante, isa kang anak, isa kang kaibigan, isa kang kapatid, isa kang mamamayan ng Pilipinas. Yun. Expectations naman, ano ba ang dapat mong galaw sa isang sitwasyon at sa isang particular mong ganap sa community. For example, isa kang anak or isa kang estudyante at ina-expect ng mga magulang mo na dapat makatapos ka ng pag-aaral at responsable kang anak sa bahay ninyo or sa school kasi kinakailangan na pumasok ka. Next, language naman. Language is obviously a system of words, symbols, and communication na ginagamit ng nating mga tao para mas ma-express natin yung thoughts natin, yung feelings and ideas. So tayo, as Filipinos, we use Filipino or Tagalog, minsan English or yung mga dialects like Ilocano, Pangasinan, Bisaya, Chabacano, Bicolano, and so on. Another is tradition. When we say tradition, ano ba yung mga values, yung mga practices na ginagawa natin as Filipinos na pinapasa natin sa current generation to another generation. For example, we celebrate Christmas every year, though not every Filipino kasi may ibang religion na they do not celebrate Christmas or fiesta, ganyan. Though ang fiesta is dati, 'di ba, maghahanda pa every house, pero ngayon parang hindi na gaanong napapractice. Pero ang mas nagiging common na ngayon is yung Mother's Day, Father's Day. Dati hindi naman sineselebrate ang Mother's Day and Father's Day, pero ngayon parang nagiging common na siyang pinapractice. Another is social identities. It is somehow similar to roles. Kung ano ang role mo or ano ang identity mo as a person. Example, isa kang anak, isa kang kaibigan, isa kang student, in one. Parang 6 in 1, ganon. Student, kaibigan, anak, kapatid, member of an organization, member of a church, ganyan. Standards of behavior. Ang ibig sabihin lang ng standards of behavior class is ano yung shared ideas na kinukonsider mo na appropriate or inappropriate sa isang grupo. For example, sa online class or sa klase, bilang meron kang proper behavior, hindi ka magi-interrupt sa isang taong nagsasalita during class discussion. Ganon siya. Or hindi ka makikinig sa usapan ng matatanda. Or hindi ka pupunta or mag-gate crush sa isang party na hindi ka naman imbitado. Okay? Next is modern society and the development of the self. So we are already living in the modern world and we have what we call modernization. Okay. So when we say modernization, ito yung proseso na kung saan ang society nagbabago na siya from traditional ways to the more modern, complex, and technology-oriented ways of life. Dati, ang traditional way pang magbabangko, pupunta ka pa sa bangko talaga. Magde-deposit, magwi-withdraw. Pero ngayon, pwede ng online banking, magta-transfer. Hindi mo na kailangan pumunta ng bangko. Meron ng digital communication. Dati, magpapadala ka pa ng sulat or
telegrama, mga ganon. Dati, pag mag-aaral, as in pure na face-to-face, ngayon meron lang online learning. We also have yung pre-modernization na kung saan yung society, bago magkaroon ng modernization, nagkakaroon muna ng pre-introduction ng modernization. For example, ipapractice mo na ang traditional way, while on the other aspect is pina-practice na ang modern practices. Like for example, traditional farming muna itong week na ito, and then next week itatry natin gamitin yung technology-based farming. Ganon. Pwedeng ngayong week na ito, i-lesson na natin yung pagpapadala ng mga sulat. Unti-untiin nating gamitin yung online communication. Mga ganon. And ipapasa na natin to sa susunod na generation. Next, we have yung social groups. Social groups, from the word itself, ito yung grupo ng mga tao na kung saan we interact sa isa't isa. Nag-share tayo ng relationships, ng mga goals natin, and paano tayo napapabilang. Yung mga barkada, yung pamilya, yung mga kamag-anak, student organization, and so on. Yung social network naman, ito yung mga connections at relasyon sa isang individual na meron sa ibang tao or sa ibang grupo. For example, ikaw, ano ang network mo? Family, classmates, teachers, community, barangay, mga ganyan. Organic group, ito naman yung grupo na kung saan naturally nag-exist siya. Hindi mo siya sinasadya. Ito yung shared experiences, common interests na hindi mo pinilit na mangyari. For example, yung childhood friends mo, friend mo nung elementary, friends mo pa rin sila hanggang ngayon. And connected dyan yung organic motivation na kung saan, syempre, friend mo siya, magkakaroon ka ng genuine care. Pag sinabi mong genuine care, mayroon kang concern or gusto mo silang tulungan kapag kailangan nila. Na hindi ka kukuha ng reward sa kanila, walang kapalit. Tutulungan mo sila kasi meron kang care sa kanila, concern ka sa kanila. We also have yung rational group. Pag sinabi nating rational group, ito yung intention mong gawin yung grupo or yung organization. For example, yung mga church, ganyan. Intention na gawin ang church kasi kinakailangan na magsama-sama or magkaroon ng pagbubuklod yung mga tao para mas maintindihan yung salita ng Diyos. Ganon. Magkakaroon ng rational motivation kapag ka nagsama-sama ang mga tao, magkakaroon ng specific goal. Ano ba ang specific goal pagka nagkaroon ng organization or nagkaroon ng isang grupo? Ganon siya. Another example, pag i-base natin sa school, yung mga iba't ibang student organizations, for example, Psychology Student Society, Tourism Movers, nakalimutan ang pangalan ng kanila. Yung organization ng IT, organization ng midwifery, organization ng CBMA, and so on. Yung mga kanya-kanyang student organization, may mga specific goals sila. Yun ang rational motivation. Kumbaga, sinadya na gawin. We have yung mga factors na nag-aambag sa atin para mabuo yung sarili natin. Siyempre, unang-una, pamilya. Ito yung unang-unang grupo na naka-interact natin sa buong buhay natin at saan tayo natuto.
Sabi nga nila, family is our first teachers. Kasi sila ang nagturo sa atin kung paano tayo mag-behave, paano tayo makipag-usap, at paano natin tatratuhin ang ibang tao. So, ang pamilya natin, sila ang nag-impluwensya ng values na meron tayo ngayon. Yung mga paniniwala, yung attitude natin, yung responsibility natin as a person, and also yung behavior natin. Next, we have yung peer groups. Ang peer groups, mas malaki ang impluwensya niyan sa sarili natin. Yung behavior natin, how we communicate with people, and yung feelings of belonging. Ito kasi yung same age, same interest, experiences, and social situations. Ito yung mga kaibigan mo, yung kaklase mo, ka-teammate mo, and also your schoolmates. Mas marami kang time na ini-spend kaysa sa pamilya. Kasi mas madalas mo silang kasama, mas madalas mo silang kausap, at mas madalas na-share mo yung experiences na kasama sila. Yung culture naman, ito yung shared way of life natin sa group of people. Ito yung mga paniniwala, yung mga tradisyon, and yung mga practices at paraan kung paano dapat tayo mag-behave. Ang kultura, tinuturuan tayo kung ano yung kinukonsider nating tama, karespe-respeto, at appropriate or acceptable sa ating society. Ano ba ang kultura natin mga Pilipino, 'di ba? Magmano, magsabi ng po at opo, kapag papasok ng bahay, huwag mong ipapasok ang sapatos mo, iiwan mo sa labas, pati tsinelas, ganyan. Kapag may bisita, asikasuhin mo, yun ang kultura natin. Next, we have education. Education is not about learning only the subjects, but also it teaches us kung paano tayo makikisalamuha sa ibang tao, paano natin susundin yung mga rules, and paano tayo magiging responsible and accountable sa mga bagay na nagagawa natin na mali, and also para natin i-develop yung skills natin. So, through education, pwede nating ma-develop yung discipline, yung confidence, yung skills natin, also yung leadership, and pwedeng ma-develop yung ideas natin para kapag nag-graduate na tayo, ready tayo sa mga future careers natin. Social class and economic conditions, ito yung financial situation ng isang tao, and kung meron nga ba silang access to resources and opportunities. So, pwede itong makaapekto sa experience ng isang tao, especially kung available ba yung opportunities sa kanila, and kung ano ang dapat nilang i-expect sa future. Media and technology naman, syempre, very familiar na kayo dito. Social media, TV, pelikula, YouTube, websites, yan, smartphones, iba't ibang online platforms, yan. Kapag kasi in-expose mo yung sarili mo sa mga media and technology, syempre, mas makikita ka din ng tao. And the more you expose yourself in a positive or negative way, mas makikita nila kung paano ka mag-behave. Pwede rin maka-impluwensya ka through a positive and negative way din. So, before you share yourself, pag-isipan mo muna. Social roles, okay, nasabi ko na to kanina. Ano yung behavior mo and responsibilities na ina-expect ng tao sa'yo. Pwedeng anak ka, estudyante, kaibigan, and so on and so forth. Next, we have si George Herbert Mead. So, si George Herbert Mead, isa siyang American philosopher and sociologist, and sinabi niya na ang self nga natin is nade-develop kapag nakikisalamuha tayo sa mga tao. Hindi daw natin naiintindihan ang sarili natin ng mag-isa. Kailangan meron tayong matututunan sa parents natin, sa family, friends, sa mga teachers, at sa iba pang mga tao.
Merong din tayong tinatawag na role-taking na kung saan sinusubukan nating intindihin ang isang sitwasyon sa point of view ng ibang tao. In simple words, try to put yourself in another person's shoes. Yan. Example, di ba sabi ko dati, kapag nag-submit kayo ng activity na late, maglalagay ako ng deduction. So, in your own perspective, pwede mong isipin na, ay si Ma'am Tiff, stricto pala siya pagdating sa submission. Pero if you try to see the situation from my point of view as a teacher, ginagawa ko yun kasi gusto kong maging fair dun sa ibang kaklase ninyo na nagsasubmit on time. At the same time, gusto ko na organize yung klase ko. Ayoko ng kalat. Ayoko ng, anong tawag nito? Oo nga, nakakompile yung isang activity sa table ko. Tas may late na magsasubmit. Ayoko yung kalat yung mga activities. Ganon. So, yun yung role taking. So, si George Herbert Mead, meron siyang tinatawag na I and me. Pag sinabi nating I, ito yung spontaneous, ito yung creative, ito yung personal part ng sarili natin. Ito yung immediate reaction natin na kung saan connected siya sa ating personal choices, sa individuality natin. For example, nagtatanong ako sa klase natin pag online, o sinong gustong mag-volunteer for graded recitation? O biglang may mga nagtataas ng kamay. So, yun yung example ng I. Meron kang desire to volunteer. Kapag sinabi naman nating me, ito yung part ng self mo na natututunan natin kasi ine-expect ng society. For example, ano nga ba yung appropriate or ano ba ang dapat? Ano ang ine-expect ng ibang tao sa akin? Ano ang responsibilidad ko? Ano ang nararamdaman ng ibang tao sa akin? Ano ang mga possible consequences pag ginawa ko to? Example, recitation. Gusto mong i-interrupt yung kaklase mo sa pag-share niya ng ideas niya about the topic, a certain topic or idea. So, yung me mo, part ng self mo, which is yung me, sasabihin niya sa'yo, wait lang, patapusin mo muna yung kaklase mo. Respetuhin mo yung time niya to talk or share yung idea niya. Pag natapos na, hindi ko, turn mo na. So, yung me na part mo, it considers the social rule of taking turns and respecting others. Next is, yan, needs development of the self. So, merong 4 stages. Dati, 3 lang yan. Naniniwala si George Herbert Mead na ang pag-iintindi natin sa mga sarili natin, unti-unti na nade-develop yan kapag nakikipag-interact tayo sa ibang tao. So, sa first stage or tinatawag nating preparatory stage, ang mga bata, ginagaya nila yung behavior ng ibang tao. Hindi pa kasi nila talaga naiintindihan yung meaning ng behavior. So, ang gagawin nila, they will observe and they will copy. So, pwedeng ang bata, they will see their parent na, for example, nakikipag-usap sa cellphone. Ngayon, pag ginaya nila yun, kunwari, nagpe-pretend sila na may kausap din sila sa laruan na cellphone. Yan. And it usually happens from birth to 2 years. Next, we have play stage. So, sa play stage naman, 3 to 6 years old, yung mga bata, ito yung mga pretend play, yung mga bahay-bahayan. Kasi sinusubukan nilang intindihin yung role ng isang tao. Pwede silang, ay ako muna yung nanay, ikaw yung tatay, ako yung ate, ikaw yung kuya, mga ganon. Third stage, we have the game stage na kung saan ang bata, sinusubukan niya ng intindihan yung maraming roles at the same time. For example, sa isang laro, patintero, naiintindihan ng bata na 7 years old onwards na alam ko ang role ko as a player,
alam ko yung role ng kalaban ko as a player. Alam ko ang rules of the game. Alam ko ang rule ng kapag ka natalo ka, ganito, ganyan. Yun. Ganon ang mindset na niya pag game stage. Kapag generalize other naman, ito yung pag-iintindi natin sa general rules, yung expectations, at yung standards of society. Ibig sabihin, alam mo na ano ang tama at mali. Hindi na natin iniisip kung ano ang dapat gawin. Basta alam mo kung ano ang nararapat gawin mo. So, dito, we begin to understand na ano nga ba ang ine-expect ng society na gagawin ko. Next, we have Charles Horton Cooley. So, si Charles Horton Cooley ay nag-develop ng concept na looking glass self. Isa siyang American sociologist. So, yung idea niya, in-explain niya na partly, naiintindihan natin yung mga sarili natin base kung paano tayo tinitignan ng ibang tao at paano tayo nagre-respond. Paano sila nagre-respond sa atin, ibig kong sabihin. So, ang looking glass self theory is a comparison sa isang salamin. Para siyang self-reflection. Example, meron kang kaklase na nagjo-joke. So, nagjo-joke yung kaklase mo na yun, iisipin niya na, tas tumawa kayong lahat, iisipin niya na, ay, iniisip ng mga kaklase ko na, nakakatawa ako, therefore, entertaining ako. Okay, ganun siya. Okay, next we have the components of looking glass self. Ayan. So, una, we imagine how we appear to others. Ibig sabihin, iniisip natin kung paano tayo tinitignan ng ibang tao. Kumbaga, conscious tayo sa appearance natin. Number 2, we imagine how others judge that appearance. Ibig sabihin, we try to interpret kung ano yung iniisip ng ibang tao tungkol sa atin base doon sa reaction nila. Number 3, we develop feelings about ourselves based on these perceived judgments. Ibig sabihin lang nito, kung anong iniisip natin tungkol sa ibang tao na iniisip nila tungkol sa atin, pwedeng makaapekto kung ano yung nararamdaman natin tungkol sa atin. For example, magaling tayo sa klase. Syempre, we may feel proud, we may feel confident, ganyan. We may feel happy, and we feel accepted. Yan. Next, we have the self-appraisal. So, sa self-appraisal naman, class, ang sinasabi lang dito, tinitingnan natin yung sarili natin with honesty and ini-evaluate natin yung mga sarili natin kung paano tayo nagbe-behave, if we do well, and kung ano yung mga dapat nating i-improve. In other words, self-appraisal, ibig sabihin, we try to understand ourselves by looking at our strength, yung mga kahinaan natin, yung behavior natin, and most of all, yung experiences natin. Okay, wait lang. Okay, so that's it for now, and we are done for our chapter 2 lesson. And I'll see you soon, class, no? Please expect a quiz for chapter 1 and chapter 2. So, thank you very much. I'll see you soon.